Huwag enyo akong gayahin. Kung may isang bagay akong pinagsisihan hanggang ngayon, yan ay ang pakikipag-isap kayo sa kapitbahay kayo nung gabing walang elo, walang tuna, at walang kahit anong gumagalaw sa buong barangay. Akala kayo kasi normal lang. Akala kayo tao lang siya. Pero may nakita kayo sa likod ng bintana niya, isang bagay na hindi dapat nandun. At simulan yun, tuwing tahimik ang paligid, pakiramdam kayo, may nakikinig. Nangyari to sa Barangay San Roque, isang liblib na part in Quezon Province. Probinsya vibes, makitid na kalsada, puno ng nayag, palayan sa magkabilang gilid, at mga bahay na magkakalayo. Temporary lang kayo roon. 29 years old, freelance editor, kailangan kayo in tahimik na lugar para tapisin ang isang project. May kamag-anak kayo roon na nagpastay sa akin sa isang lamang bahay na katabi ang bakanting lot. Mag-isa lang kayo sa bahay. Tahimik. Presko ang hangin. Sanay kayo sa katahimikan ng probinsya. Pero nung gabing yan, may brownout. Bandang 12:07 AM nang biglang namatay ang lahat, ilo, electric fan, kahit signal ang phone kayo hamay na. Walang ulan. Walang hangin. Yang klaseng katahimikan na parang may himigap ang lahaing tunog. Naririnig kayo lang ang sarili kong paghinga. Habang nakapo kayo sa sala, may narinig akong isang katak. Mahina lang. Parang kuko na tumama sa kahoy. Tok. Napatingin kayo sa pinto. Wala naman dapat tao sa oras na yan. Lahaing kapitbahay magang natutulog. Sabi kayo sa sarili kayo, baka pusa. Pero maya-maya, may amoy. Hindi mabaho. Hindi rin mabango. Parang lamang kahoy na nabasa ang ulan, kahit hindi naman amulan. Tumayo kayo. Lumapit sa bintana. Dun kayo siya nakita. Yang kapitbahay kayo sa tapat, sa Mang Ernesto. Tahimik siyang tao. Bahira magsalita. Laging nakatayo sa labas ng bahay nila tuwing gabi, parang may hinihintay. Nakatayo siya sa dilim. Nakatitig sa bahay kayo. Hindi gumagalo. Hindi rin kumukurap. Kinabahan kayo. Pero pinalit kong maging normal. Kapitbahay lang, yan. Lumabas kayo in county, sapat lang para makita na kayo. Gabi na pa, Mang Ernesto, sabi kayo. And gumitay siya. Pero mali. Hindi umabat sa mata ang jiti. Parang hinala lang ang bibig naya patas. Tahimik na yan, sabi naya. Mabagal. Parang inaisa ang letra. Una pa, brownout yata, sagat kayo. Tumango siya. Isa. Dalawa. Tatlo. Sobrang bagal. Parang may inaisip bago igalo ang yulo. Napansin kayo rin, wala siyang anino. May buwan. May konting liwanag. Pero siya, wala. Mag-isa ka lang, tanong naya. Dun kayo kinalabitan. Hindi kayo alam kung bakit, pero parang mali ang tanong na yan. Opo, sagat kayo, pilit. Tumahimik siya. Tumingin sa likod naya. Sa bahay nila. May tunog mula sa loob, parang may hinihila sa sarg. Mabigat. Mabagal. May kasama ka, sabi naya bigla. Hindi tanong. Statement. Wala pa, sagat kayo agad. And gumitay ulit siya. Mas malaki. Mas mali. Hindi lahaing kasama, nakikita. Parang may humigpit sa dibdib kayo. Hindi na kayo nagsalita. Pumasok na lang kayo at ay sinara ang pinto. Nailak. Tahimik ulit. Pero hindi kayo nakatulog. Bandang 1:30 AM, may narinig akong pa sa labas. Isa. Dalawa. Tatlo. Peko aikit sa bahay. Hindi mabigat. Hindi rin magaan. Parang mali ang ritmo. Parang may sobra. Parang may kulang.
Sumilip AKO SA si Wang in Kurt Aina. Si Mang Ernesto ulit. Pero hindi na siya nakateo. Nakaluhad siya. Nakatingala sa bintana KO. Nakabuka ang bibig. Parang may hinihintay na mahilog. Napatras AKO. Takat na takat AKO. Ano ang ginagawa niya? Biglang may katak ulit. Mas malakas. Tok. 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 Malamig, sabi ang boses niya mula sa labas. Puwid bang pumasak? Nanginginig na ang KMKO. Hindi AKO sumagot. Tao lang AKO, dagdag niya. Pero sa paraning pagsibay niya, parang tinitandan niya pa lang kung paano magsinunggaling. Biglang may tunog ang pagbasag sa likod ang bahay. Parang kehoin na napito. Napatingin AKO sa kusina. Sa bintana, may anino. Pero mali ang hugis. Mahaba ang breso. Masayadong mahaba. Yang yulo, parang nakabaliktad. May narinig akong ibang tunog. Hindi boses. Parang pag-ayak na pinipigilan. Hindi mo AKO pinipasak, sabi ang boses ni Mang Ernesto sa harap. Edi AKO na lang ang lalabas. Dun AKO napitakbo. Tumakbo AKO papunta sa kwarto. Ay sinara ang pinto. May kalabog sa sala. May kalaskos sa bubong. Parang may gumigapang. May hinga sa likod ang pinto. Hindi kayo alam kung alin ang mas malapit, yang nasa loob o yang nasa labas. Biglang tumadya lahat. Sobrang tahimik. Akala kayo tapos na. Tapos may bulong sa tabing tenga kayo. Kahit magisa AKO. Magkikita pa tayo. Nawalan AKO in mali. Nagising AKO tumaga na. May ilo na. May tunog na ang barangay. Walang sira ang bahay. Walang bakas. Pero ang bahay ay Mang Ernesto. Wala na. Sabi ang mga kapitbahay. Matagal na raw walang nakatira ro. Namitay daw siya sampang taon na ang nakalipas. Magisa. Sa dilim. Noong brownout. Hanggang ngayon, kapag may brownout at biglang tumahimik ang paligid. Hindi na AKO lumalabas. Hindi na AKO sumisilip. Kasi minsan, hindi kapitbahay ang kumakatak. At hindi lahat ang tao talaga. Kung nararanasan enyo, tunayan. Patayin enyo ang ilo. Ay sara ang bintana. At huwag enyong sasagutin ang kahit anong boses sa dilim. At kung gusto enyo pang makarinig ang mga kwentong hindi enyo makakalimutan. Mag-subscribe kayo sa channel na to at patuloy lang kayong manood. Hindi lahat ang kwento, ligtas pakinggan. May mga kapitbahay na mas mabuting hindi mo kilalanin. Kung alam kayo lang yan yun, sana hindi kayo pinansin ang mga boses sa likod ng pad. Sana hindi kayo tinanong kung sino siya. Dahil may mga tanong na, kapag sinigot, may kapalit. At hanggang ngayon, tuwing hating gabi at biglang nawawala ang kuryente, naririnig kayo pa rin siya. Humihinga sa likod ng dingding kayo. Nakatira AKO Noon sa Barangay Maligaya, Laguna. Isang boarding house malapit sa lamang rice mill. Hindi sikat na lugar. Tahimik. 32 years old AKO Noon, call center agent sa night shift. Kailangan kayo ang mirang matutuluyan, kaya tinanggap kayo kahit medyo luma na ang building. Isang kwarto lang. Manipis ang pad. Sa kaliwa, bakanting unit. Sa kanan, may kapitbahay. Hindi kayo pa siya nakikita. Pero alam kong may tao, may tunog minsan. Yubo. Galoin yupuan. Isang gabi, brownout. Bandang 12:40 a.m. Nasa off AKO. Wala akong magawa. Walang alo. Walang fan. At kakaiba ang katahimikan. Walang aso. Walang tricycle. Parang may humawak sa buwang barangay at pinisal hanggang tumagal.
Habang nakahiga AKO, may narinig akong mahina na pagatok. Hindi SA pinto. Sa pader. Tok, tok. Parang may kumakatok mula SA kabila. Hello, sabi KO, pabayro pa. Walang sagat. Maya-maya, may hinga. Malapit. Masayadong malapit. Parang nakadikit ang bibig SA pader. May tao ba dayan, tanong KO ulit. May sumigat. Mahina. Paus. Maroon. Kinalabutan AKO. Hindi dahil SA sagat, kundi SA paran ang pagsabay. Parang hindi sanay magsalita. Parang matagal nang hindi ginagamit ang boses. Nagpakilala siya. Romy, sabi niya. Kapitbahay MO. Ah, okay, sagat KO. Brownout kasi. Sabi niya. Tahimik ulit. Akala KO tapos na. Pero maya-maya, may kalaskos SA kabila. Parang may hinihila SA saig. Mabagal. Ulit. Anong ginagawa MO, natinong KO, hindi KO alam kung bakit. Haminto ang tunog. Matagal na katahimikan. Nakikinig, sagat niya. Sa ano? Sayo. Nanlamig ang batik KO. Tumawa AKO in pilit. Joke ba, yan. Hindi, sagat niya agad. Masayadong mabilis. Mula yun, tuwing gabi, may tunog na. Hinga. Yubo. Minsan parang may binibilang siya. ISA. 2. 3. At palaging SA oras na tahimik ang buong barangay. Isang gabi ulit na brownout. Mas tahimik kaysa dati. Narinig KO siyang nagsalita, kaya't hindi AKO nagtitanong. Hindi ka natutulog, sabi niya. Sagat KO, pabilo. Mainit. Hindi yan ang dahilan, sabi niya. Napapo AKO. Paano mo alam? Tulad mo rin AKO daddy, sagat niya. Hindi makatulog. Laging may inaisip. Anong inaisip mo, tanong KO. Huminga siya ng malalim. Parang may tubig SA baga. Kung sino ang nasa kabilang pada. Dun na AKO natikot talaga. Parang may mali. Parang hindi pada ang pagitan namin. Isang gabi, napansin KO. May anino SA pada KO. Pero hindi tagma SA galaw KO. Huminga AKO. Gumalaw ang anino. Pero mas mabagal. Parang nahuhili. Romy, sabi KO. Nanginginig na. Nasan ka ba talaga? Tumahimik siya. Matagal. Nandito, sagat niya. Malapit. May tunog in kuko SA pada. Hindi katak. Kuskos. Parang hay nahaplos ang dingding mula SA lub. Napatras AKO SA comma. Anong gusto mo, tanong KO. May kinig, sabi niya. Gaya ang pakikinig mo SA kin. Biglang may baitak SA pada. Maliit lang. Pero gumalaw. Parang hinihiwalay mula SA lub. May mata SA siwang. Hindi biyo. Parang kulang SA talyakap. Nakatingin. Hindi kumukurap. Matagal na akong nag-isa, sabi ang boses. Nayan, 2 na tayo. Sumigaw AKO. Tumakbo papunta SA pinto. Pero may katak SA pinto KO, mula SA lubing kwarto. Hindi KO na alam kung alin ang pad. Alin ang pinto. Alin ang tama. Nawalan AKO ing Malay SA side. Nagising AKO SA hospital. Sabi ing landlord, nakita ron nila akong nakahandase. Walang baitak SA pad. Walang kapitbahay SA canon. Matagal na robakante ang unit na yon. May dating tenant daw. Isang lalaking laging gising SA gabi. Natapwang patay SA lub in kwarto. Nakadikit ang tenga SA pada. Lumapat na AKO kinabukasan. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi at biglang nawawala ang kuryente.
Naririnig kayo pa rin ang pamilyar na boses. Nakikinig ka pa ba? Kung may naririnig kayo ang kausap sa likod ng pader enyo, huwag enyong sagitin. Hindi lahat ng kapitbahay nasa tamang lugar. At kung gusto enyo pang makarinig ng MGA kwentong ganito, mag-subscribe kayo sa channel na to at patuloy lang kayong manood. Dahil may MGA kwento na mas lalong lumalapit habang pinipakinggan. Kung may isang payo akong ibibigay sa inyo, yan ay ito. Kapag nag-brownout at sobrang tahimik ang barangay, huwag na huwag kayong sisilip sa bahay ng kapitbahay. Dahil may MGA bahay na makhang normal sa umaga. Pero pagdating ng hating gabi, may ibang nakatira roon. At minsan, kapag nakita ka na nila, hindi ka na nila nakakalimutan. Nangyari to sa Barangay Mabini, isang liblib na lugar sa Camarines Norte. Probinsya Ulit. County lang ang bahay. Malayo ang bawat isa. Nandan kayo yun dahil sa trabaho, 28 years old, project-based site inspector. Isang linggo lang dapat ang stay kayo. Pinatuloy kayo sa isang lamang bahay na pag-ari ang kakalala ang boss kayo. Mag-isa lang kayo. Sa kaliwa, puro puno. Sa kanan, isang bahay na laging sarado ang bintana. May nakatira raw dun, isang matandang babi. Para wala raw masayadong nakakasap. Isang gabi, brownout na naman. Bandang 12:15 a.m. Walang ulan. Walang hangin. Sobrang tahimik na parang may nakipating na unanimous sa buwang barangay. Napo kayo malapit sa bintana, hawak ang phone kayo. Mahina ang signal. Napansin kayo. May ilo sa bahay ang kapitbahay. Isang maliit na dalaw na ilo. Hindi kandila. Hindi rin flashlight. Nagtaka kayo. Bakit may ilo sila? Biglang namatay ang ilo. Tapos maya-maya, bumukas ulit. Mas malawanag. At dun kayo narinig. May naglalikad sa loob. Mabagal. Parang hinihila ang pa. Pinalit kong huwag pansinin. Baka generator. Baka kandila lang. Pero may amoy. Parang sunog na buhak. Parang lamang damit na nabasa at hindi natuyo. Hindi kayo alam kung anong pumasok sa isip kayo, pero sumalip kayo. Konti lang. Isang mata lang sa bintana. Sa loob ang bahay ang kapitbahay. May MGA anino sa dingding. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Pero isa lang ang gumagalaw. Yang IBA. Nakatayo lang. Parang nakatingin sa gitna ng kwarto. Biglang may tunog ang pagatak sa pader kayo. Hindi sa pinto. Sa pader na katabi ang bahay nila. Talk. Isa lang. Tumagil kayo sa paginga. May boses. Mahina. Matanda. Gising ka pa. Hindi tanong. Parang alam na naya. Hindi kayo sumagot. Yumupo lang kayo sa sahig, malayo sa bintana. Maya-maya, may tunog ang pagtawa mula sa kabilang bahay. Hindi masaya. Parang pilit. Parang maraming bibig na sabay-sabay. Bumukas ulit ang ilo nila. Mas maliwanag na yan. Hindi kayo napigilan. Sumalip ulit kayo. Yang matandang babi. Nakatayo sa gitna ng sala. Pero ang ulo naya. Nakaharap sa likod. Baliktad. At kahit hindi nakatingin sa bintana kayo. Alam kong alam niyang nandun kayo. Lumabas ka, sabi ang boses. Hindi gumalo ang bibig naya. Pero narinig kayo. Sa likod naya, may isang anino na mas matangkad sa kanya. Manipis. Mahaba ang breso. Parang walang buto. Antayanting gumalo ang ulo ng matanda. Yumikat pabalik sa tamang posisyon. And gumitay siya.
Jaiting hindi para sa tao. Huli ka na, sabi Naya. Napansin ka na Naya. Biglang namite ang elo. At may tunag ing pagbukas ing pinto nila. May narinig akong pa sa labas ing bahay ko. Isa. Dalawa. Tatlo. Mabagal. Masayadong mabagal. May ananong duman sa ilalim ing pinto. Hindi tagma sa hugis ing tao. May kumalabit sa doorknob. Isa lang. Sandali lang, sabi ing boses. Silap ka lang naman kanina. Parang may humahawak na sa loob ing dibdib ko. Hindi ko makagalo. Hindi ko makasigo. May koloskos sa bintana. Parang may dumidikit ang muka sa salamin. Biglang katahimikan. Tapos may bulong. Diretso sa loob ing yulo ko. Sa susunod, lalabas ka na. Umalis ko kinabukasan bago pa magdumaga. Hindi na ko bumalik. Nalaman ko kolonan. Matagal na raw patay ang matindang babi. Nasunog ang bahay Naya Dady. Mag-isa lang siya yun. Sa loob. Sabi ng mga taga-barangay. Kapag may tong sumalip sa bahay Naya tuwing brownout. May sumasunod do. Hanggang ngayon. Kapag nawawala ang elo at biglang tahimik ang paligid. Hindi na ko lumalapit sa bintana. Kasi may mga kapitbahay na ayaw mong makita ka. At kapag nakita ka na nila, hinihintay ka na lang nila. Kung gusto enyo pang makarinig ing mga kwentong ganito. Mag-subscribe kayo sa channel na to at patuloy lang kayong manood. Dahil sa susunod na brownout. Baka hindi na kwento ang naririnig enyo.